ating third day ng ating week 1 for our virtual assistance training. And of course, guys, for the attendance na po, nag-send na po ako ng link for the attendance. Kindly click the link, i-fill out na natin, and of course, i-submit natin na yung form. That will be our attendance today. And reminder lang po, wag po tayong basta-bastang mag-unmute ng ating microphone po para at least po hindi natin ma-distract si trainer and of course, our co-trainees then. And for those na hindi po available to participate in our activity later on or the reading activity then, it's okay na magsabi rin po tayo dun sa ating chat box kagaya ng ating mga kaklase for those na listening mode lang po kasi nasa office or kung ano man po yung reason natin. Sabihin lang natin dun sa ating chat box para at least hindi na tayo tatawagin ni trainer later on. So now, before tayo mag-start dun sa ating third day lesson, proceed po tayo sa chat box. Ano nga po ba yung napag-usapan natin kahapon? Ano nga po ba yung natutunan natin kahapon with trainer? So lahat po tayo sa chat box, guys. Working culture of Filipinos. Usual clients of VA. Cultures, both Filipino and American, American, Australian, Filipino, culture, VA, the work ethics or culture of Filipinos, Australian, American, and so on. Different working cultures of clients and the VA. For the recorded video naman po, JCell, actually, I do not know if tatlo yung recorded video or isa lang. Actually, nag-i-stop po yon kasi po nag-i-stop din ako magsalita habang nagsasagot po yung mga kasama natin. So kindly watch the recorded video na lang po. And if you still have question regarding dun sa lesson, you can drop po yung question natin dito sa chat box or you can PM me po kung may question po tayo. Okay ba yan, Jaisal? Ano pa yung natutunan natin kahapon? How about the others po? So for those na may assignment for the cold sample later on, then mag-prepare lang po tayo kasi at the end of the lesson po yan. Yeah. Different jobs you can do as a virtual assistant. Western work culture versus Filipino work culture. I'll give you 30 seconds more po. And different working cultures of clients. Some clients does not like honorifics and very straightforward to the business or meeting. Yan.
Yes. So, thank you very much guys for sharing your ideas or knowledge kung ano nga po ba yung natutunan natin kahapon. And na-appreciate din ni trainer kasi nakikinig po tayo ng mabuti. Kaya nakakasagot po tayo. Ayun. So now guys, tama po tayo. So tama po yung sinabi natin sa chat box na kung saan pinag-usapan nga po natin kahapon kung ano ang definition ng VA, kung sino-sino ang mga common clients natin, from what country or kung anong nationality po nila. Nandiyan na nga rin po yung working cultures ng clients din natin. And today nga po, pag-uusapan naman po natin is the appointment setter na kung saan dito po is isa po itong in-demand job ng isang virtual assistant. Itong appointment setter. And ang common task nga po ng appointment setter is the cold calling. And pag-uusapan din po natin dito yung iba't ibang task ng isang appointment setter. And of course, the skills you need to have to be an appointment setter. And eto nga po yung tatlong in-demand job ng isang virtual assistant. Those are the appointment setter, social media manager, and the executive assistant or commonly known as admin assistant. And now, focus po tayo dito ngayon. So, when we say appointment setter, nandiyan na nga po, they talk about real estate, home improvements, companies, insurance, solar energy companies, financial services, and different things pa po. And now, when we say appointment setter, kindly read this po. Ayan, Ingrid. Hello there, Ingrid. And for those na available to read, you can raise your hand na po at tatawagin na lang po tayo ni trainer. And are you available to read, Ingrid? Yes, hello po. Hello po. Good morning. What is appointment setting? Appointment setting is a crucial task wherein a company offers a first impression to a prospect through any means of communication in line with the goal of getting these prospects interested in meeting a salesperson, which will eventually turn into a valid deal and along the way, growth. Continue. What do appointment setters do? The goal of appointment setters is to turn prospects into interested buyers. In order to do it, they must first contact potential clients to introduce the company and discuss its products or services. Oh, yeah. This is more Continue. of a this is more Continue. of a marketing task. That is why it is important that an appointment setter has a background in business marketing and is also well versed about the company, especially its products and or services. Ayun. Thank you for that. So when we say appointment setting, it's a task ng isang appointment setter wherein they are calling the prospect and they will turn it into a valid or potential customer then. So ang goal po dito is i-schedule natin para meet po nila yung mga salesperson. At yung mga salesperson or sales representative na po yung magbibigay sa kanila or magbibigay ng mga deals or mag-explain more about our product or services na ino-offer ng client natin or the company. And dito, kapag appointment setters nga po kayo, sabi ko kanina, we turn the prospects, yung tinatawagan natin, into interested buyer. Nandiyan na nga rin po na dapat po well-versed or knowledgeable tayo about our company, yung mga product or services na ino-offer. An advantage nga rin po dito kapag may background na po tayo sa business marketing. Like we know all about the strategies then. Para at least mapadami natin yung target market natin or target audience then. So yun po yung appointment setter. Now, before po tayo mag-proceed kung ano nga po ba yung mga ginagawa ng appointment setter, pag-usapan naman po natin kung bakit nga po ina-outsource ang appointment setting. But before that, ano nga po ba ang ibig sabihin muna ng outsourcing? O lahat tayo sa chat box po. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng outsourcing? Sa chat box tayong lahat, guys.
company hire third party to perform tasks, a service from an outside or foreign supplier, getting workers outside the company to do the required tasks, contracting about specific tasks, delegating tasks or services to external parties. Outsourcing appointment setting can be more cost effective than hiring and training in-house staff to procure services needed by the business organization. A company hiring another company for specific tasks. Outsourcing is getting inputs from the external source. Outsourcing a company or client will hire a third party to do a task or work for them. A company hires a person group of people who are not part of their company to do tasks. Ayun. So when we say when we say outsourcing, yun nga po is a task or is a process of hiring someone outside po the company or yung tinatawag nating third party. So when we say third party, hindi po yung kabit ha. Like they are hiring external professionals or external staff na kung saan doon yung mga external staff ang makakatulong sa kanila para po gawin po yung mga dapat gawin doon sa company. And yung tanong nga natin, bakit naman po ina-outsource? So dito, unang rason nga po dito is the time. If appointment setting is outsourced, the internal sales representative frees up a lot of time, which can be useful in closing sales and making strategies to keep the company running. Bakit naman time, trainer? Dito kasi, instead naman po na yung mga internal staff na yung tatawag doon sa mga prospects, kayo na nga pong mga appointment setters. Na yung mga internal staff na po, i-delegate na lang po nila yung mga time nila doon sa ibang task, doon sa company nila. Like pwedeng sila yung mag-generate ng leads, ganyan, pwede yung mga paperworks po dyan, or different tasks pa po doon sa company. Another reason here is the cost and management. So when we say cost and management, it makes sense to partner with an outsourcing company that can manage the appointment setter so clients don't have to worry and manage additional stuff. So unahin muna natin doon sa cost. Gaya nga nung nakita ko kanina, may nag-explain na actually dito na kung saan nag-hire po sila kasi po dahil sa cost. Sino ulit yun? Ayan, hindi ko na makita. Na dito, yung cost, kagaya ng example natin kahapon, na kapag Filipino VA yung i-hire nila instead po doon sa company nila, like American, mas makakatipid sila. Less expensive or cheaper nga po. Na dito, sabi ko nga kahapon, enough na po yung $3 per hour for starters. And nandyan na nga rin na hindi malulugi yung mga clients natin, lalo na yung mga small businesses. Nandyan na nga rin na kapag sa management na dito, diba? Kasi di ba yung virtual assistant is sinasabi natin na contractual or sinasabi na short-term work. So after po yung term na sinabi ng client natin, for instance, 6 months, after the 6 months, wala na po silang pakialam or wala na po silang ima-manage na additional staff. Kasi tapos na yung service natin sa kanila. Maghahanap na naman po tayo ng ibang mga clients. Ayun po yun. Now, another reason here is the result. It would be much easier to see the results, especially when the outsourcing partner gives accurate reports regularly. So dito, yung result naman po, kapag ina-outsource nga po ang appointment setting, faster po yung paggawa ng result. Hindi lang basta-basta faster. Nandyan na nga rin po na nakapag-generate po tayo ng good quality na resulta. Kasi po, yung appointment setters, nandyan na nga rin po na tayo yung tatawag. Hindi mawawala yung paggawa natin ng report. So kapag na-contact na natin yung contact information natin, yung prospect natin, then we can say that done. Then pwede na tayong mag-generate ng reports, organize natin at ibigay kay client. Instead, yung mga internal staff, like yung mga sales representative before, sila po yung tatawag ng mga prospects. Tatawag na sila pa yung mag-explain ng madami po about the products. Then, after explaining the products, kailangan din mag-generate ng reports, which is napakaraming gagawin.
So better na lang na i-outsource po. Kasi yung mga appointment setters, mas mabilis na kumilos. So yun po yung tatlong rason kung bakit naman po nag-hire yung mga company ng mga external professionals. Now, pag-usapan naman po natin yung mga iba't ibang task ng appointment setter. Una na nga po dyan is the conduct cold calls. And when we say conduct cold calls, appointment setters should be able to confidently make calls and create inroads with the cold leads they are given. So, paano nga po ba tayo mag-conduct ng cold calls? Una, before tayo mag-conduct, actually, we need to prepare po muna or plan. Na nandyan na research natin kung sino po yung mga prospects natin. Yung mga target market natin or the audience. Then, nandyan na nga rin na magkakandak na tayo ng call. Kapag nag-conduct po tayo ng call, nandyan po yung introduction. You need to introduce yourself and you need to introduce your company briefly muna. Then after that, you need to ask questions then. Second step, you need to build a rapport with your customer. Na una pa lang dapat na-capture na natin yung attention po ng customer natin. Then after that, nabibuild na natin yung strong interpersonal connection natin with them, nabibuild natin yung trust. Kapag nabuild na natin, ipasok na natin or i-propose na natin yung proposition natin or kung ano yung reason bakit natin sila tinawagan. So, i-explain mo na ng mabuti kung ano yung ino-offer nyong services or kung ano yung reason nga po. Kasi dito, kapag nag-conduct kayo ng cold calls, hindi lang naman kayo yung nagbebenta. Meron din na kayo rin yung bumibili ng mga bahay or land and so on. Nandyan din po kapag meron na, tapos naman na i-propose yung reason, nandyan na nga rin na hindi natin may iwasan yung mga objections nila or yung mga katanungan nila. So we need to handle po yung mga objections nila. We need to answer it professionally and effectively. Dapat lahat ng katanungan nila masagot natin. So we need to listen carefully sa mga sinasabi din nila. Then, kapag na-handle na natin effectively, then mag-schedule na tayo. Sasabihin natin na ipapasa natin yung call or we will inform you about the schedule. Nakakausapin yung sales representative. Then yung sales representative na po yung bahala po doon. But before nyo i-close yung call, kailangan nyo rin pong mag-thank you. Or kailangan nyo ng gratitude or kailangan nyo talagang mag-thank you kasi nga po, we take their hours po. Like yung time nila sana na ganito, ganyan, nag-entertain sila, so pasalamatan din natin sila. Then after that, it's okay na po. We will end the call na. So ganun po yung mag-conduct ng cold call. And later on, we will do that po. So be prepared po yung na-assign. Now, another is to generate and qualify leads. When leads are specially open, appointment setters should be able to get more leads from their calls and qualify whether or not to contract these second-hand leads. Mapapansin nyo dito, generate and qualify leads. So, unahin muna natin yung generate na leads. Paano naman tayo mag-generate ng leads? Or ano nga po ba yung generating leads? Or ito, lead generation din. So when we say lead generation, ito po yung process natin sa pagkuha or pag-get po ng mga people interested po doon sa product or services na ino-offer natin. And when we say lead qualification, ito na po yung process ng pag-determine natin whether yung mga people or yung mga prospects na natin is good potential or ideal potential customers natin. Now, wini-wait natin to convert to potential customers or a buyer po. So dito may mga ways kung paano tayo mag-generate ng leads. Meron dyan yung mga blog posts, mga articles, job applications, mga coupons. Pwede rin yung live events, guys. Nandyan din po yung pag-create natin ng mga different na online contents na pinupost natin sa iba't ibang social media platforms. Ganun po yon. And dito nga rin, next naman dito sa my leads is the contact warm leads. Appointment setting virtual assistants should also be able to increase the interest of warm leads in order to transition them toward a proper sales call. So dito guys, actually we have three types of leads or different types of leads.
So before ko i-discuss yung contact warm leads, i-discuss ko muna yung tatlong iyon. Yung tatlong iyon is the hot leads, warm leads, or the cold leads. So when we say hot leads po, yun na nga po is 100% na interesado po sila doon sa product na ino-offer din natin. Or nandyan na nga rin po na as in now, willing na po silang bumili or magbenta. Another here is the warm leads. Yung warm leads naman po, may halong doubt pa po or may pagdududa pa lang po sila. Like 50-50 tawag natin. Gusto nila pero parang ayaw din. So meron pa rin po yung ganon. So dito, kung warm leads naman, sa contact warm leads, kailangan din natin i-convert yon. Kailangan natin i-build yung strong rapport or strong interpersonal connections o yung trust na sinasabi natin. Para yung warm leads na yon, we can convert into hot leads. And yung pangatlong type naman po ng leads is the cold leads. Yung cold leads, yun yung 100% na wala po silang interest dito sa ating product na ino-offer. Or hindi talaga sila bibili doon sa company natin. So yun po yung tatlong klase ng leads. So when we say contact warm leads, nandyan na nga rin na kailangan din nating i-convert or tignan kung interesado nga po sila. Another task is introduce the company and its product or services. Appointment setter, VAs, should be able to give potential customers a good idea of your product offerings as well as leave a good impression. So paano naman po tayo mag-introduce ng company natin? So dito, may mga dapat tayong sabihin actually. Nandun naman sa standard natin or meron yung guidelines kung ano yung mga dapat nating sabihin. Nandyan na nga po, of course, name of the company. Hindi mawawala yan. Nandyan din po yung mga date kung kailan nag-start para at least makita nila kung ilan na yung service, ilang taon na tayong nagsiservice or serbisyo. Nandyan din po yung mga vision, mission, and goals or kung ano po yung mga product or services din na ino-offer din natin. So dito sa product or services, kailangan nyo pong i-highlight or i-emphasize po yung mga benefits kung bakit ba kailangan nilang mag-purchase nito or kailangan nilang magbenta ng ganitong product. So kailangan yung mga benefits na highlight natin. Dito rin, since kayo nga po, yung napili po ng customer or sabihin natin yung client natin na tumawag sa mga prospects, dapat po, kapag kinausap natin sila, dapat is may maganda tayong impression or maganda yung pag-e-explain natin. Kasi kung ano yung expression po ng customer sa inyo, ganun din po yung magiging expression o impression nila doon sa company ninyo. Another here is the follow-up on appointments. Appointment setting VAs should always follow up on customers that haven't committed to set appointments yet. Dito, meron pa rin po yung mga customers like hindi pa sila nagpapaschedule, lalo na yung mga warm leads. Nandyan na nga rin na kung saan kailangan nyo pong i-follow up. Pwede nyo po silang i-email, i-message, or para mas mabilis, tawagan ulit. At tanungin kung kailan po yung availability nila. And connected here, meron din po yung minsan nami-miss po nila yung mga appointments nila. So nandyan po yung task natin na kailangan nating i-reschedule. No-shows and other missed appointments can happen. Appointment setting VAs should be able to handle those appointments and reschedule them before the potential customer's interest runs out. Bakit naman kailangan natin na i-reschedule? Kasi nga po, nagpakita na po sila ng interest doon sa company natin. So, paano naman natin gagawin? You can email them, message, or you can call them. Na dito, i-inform natin sila na na-miss nila yung appointment nila. Kasi maaari na busy sila or talagang nakalimutan lang nila. Na dito tayo as an appointment setter, tayo po yung magpro-propose ng date and time sa kanila. Then we will ask for confirmation kung available nga po ba sila sa ganitong oras. Dito, agad-agad kapag na-miss na nila, tawagan na natin sila. Para dito, hindi natin masayang yung mga leads na binibigay nila.
Malay natin hot leads pala yun, pero nakalimutan pa rin nila yung appointment nila. So, leads na nga naging bato pa. So, sayang yun. Malay mo ma-convert natin yon into a potential customer. And malay din natin na big time yung customer na yon. So, habang maaga pa, i-reschedule na natin sila. Meron kasi maari din dito na wala na silang gana or maari na makuha po ng ibang mga agent or different na company. So, walang nasasayang dapat na oras dito. And now naman po, ano naman po yung mga kailangan na skills para maging great na appointment setter or ano yung mga kailangan ninyo? So dito, maraming mga skills ang kailangan. Una na nga po dyan, good communication skills, good organizational skills, and dito rin po sa ating box. And now, sino pong gustong mag-read nito? Just raise your hand. Wala na naman gusto. Ayan, tawagin ko na lang si Reynaldo. Hello there, Reynaldo. Morning, sir. Good morning po. Good communication skills. Appointment setting VAs will give potential customers their first impression of the company. This is why the appointment setting VA must be able to communicate clearly and professionally. Good organizational skills. Appointment setters must keep track of all the leads in their different status to prevent double scheduling or skip deal leads. Babasahin ko pa po sa Yes bilas. po, continue. Highly motivated, professional phone sales agents, outstanding communication, smart, articulate go-getters, friendly and pleasant phone voice, excellent computer skills, highly organized and extrovert agent, attention to deals, strong customer rapport. Ayan. Attention to details yun ha. Ayan. And rapport. Okay, so una na nga po dito, ang pinaka-kailangan sa lahat is communication skills. Kasi nga dito, kailangan yung magtawag ng mga prospects natin. So, eto yung ability natin na i-relay po yung mga messages natin para maunawaan po ng mga customers din natin. Nandyan na nga rin po na ito kailangan natin ma-enhance. So, nag-isip ako kung paano natin ma-enhance yung communication skills natin. So, may abbreviation ako, like PLACE for acronym. PLACE po, na ang ibig sabihin nun, persuasiveness, listen, adaptability, clarity, confidence, and empathy. So when we say place, or unahin na natin sa persuasiveness, bakit naman kailangan natin yung persuasiveness? Dito para at least po, ma-convert natin yung mga customers or yung prospect natin into potential customers. Na kung saan, eto yung ability natin to influence or persuade others naman din. Different na like compelling arguments and reasoning or open-ended questions. Yun po yung sa persuasiveness. And another naman po is listen. We need to listen attentively. Lahat po ng sinasabi po ng mga customers natin, kailangan natin pakinggan. Kasi po, good po yung communication if two-way yan. May messenger, may listener. So, hindi lang po kayo as an appointment setter yung nagsasalita. Meron din na magsasalita rin po yung mga prospect din natin. So, we need to listen kung ano yung mga sinasabi nila. Para at least kapag may katanungan sila, alam natin yung sasagot din natin. So, two-way communication yon. Another, adaptability. So, when we say adaptability, iba't ibang mga customer nga po yung maari ninyong tawagan. May mga matatanda, may bata, kabataan, babae, lalaki, and so on. Na kung saan kailangan nyo pong ma-adapt po kung ano yung gagamitin yung communication strategy. Kapag mga kabataan, ganyan, or meron yung hindi pa may edad, okay lang din na katamtaman yung pagsabi natin ng mga words or sabihin na natin okay lang mabilis kung mabilis sila makakatch up. Pero meron din kasing mga matatanda like pwedeng ulitin natin. So dapat dito dahan-dahan natin or mahinahon tayong nagsasalita para maintindihan nila. Nandyan na nga rin na minsan na inuulit nila kasi hindi nila naintindihan. So, kailangan din natin kapag nakipag-communicate tayo, intindihin natin din sila. Huwag tayong mabwisit.
Diba? So dapat alam nating mag-adapt doon kung ano yung mga situation na nangyayari. Another is the confidence and clarity. Actually, magkadugtong yan. Una, confidence. Kapag may confidence ka po or confident ka po, nandyan na nga rin po na marerelay ninyo po clearly and concise po yung message ninyo. Yun yung sa clarity din. So, kailangan confident kayo kapag nagsasalita po tayo. Kasi dito na nakikita or napapansin po ng customer natin kapag nag-i-stutter tayo. Tapos, kapag may katanungan sila, hindi natin masagot ng diretsahan. So yon, nasisense nila like you are not knowledgeable enough what are you talking about. Parang ganun yung isipin nila. So yun, dapat confident po tayo. And lastly, sa place naman po is the empathy. So when we say empathy, before ko i-discuss yan, ano nga po ba ang empathy? O lahat tayo sa chat box po. Ano nga po ba ang empathy? Before ko i-discuss. O clue, sabi ni Pia Wurtzbach, confidently beautiful with a heart. O anong empathy? Putting oneself to someone else's shoes. The ability to sense other people's emotions coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feeling, understand and share the feeling of others, understanding someone's feeling or situation, the ability to understand and share feelings of another person, understanding one's feeling, kind, being understanding. You got to acknowledge their concerns and issues, refers to the ability to understand and share the feelings, thought, and experience of another person, being sensitive to others' feelings, the ability to emotionally understand what other people feel, see things from their point of view, and imagine yourself in their place. Ayon, yes, tama po tayo. When we say empathy nga po, that is, yun po, yung pag-understand natin doon sa perspective ng different people or yung mga feelings nila or emotions din nila. Or nandyan na nga rin yung putting yourself into someone else's shoes. Yun, concern ka dapat na dito kapag nakikipag-communicate nga po tayo, nandyan na nga rin po na nasisense po nung ating mga customers kung empathic nga po tayo or nakaka-relate tayo sa situation nila. Minsan kasi kapag nakaka-relate tayo sa kanila, kapag nafe-feel na nila yan, doon may possibility na nako-convert natin sila. So, etong communication skills, etong place na ito, tandaan natin, so for those na gustong i-enhance pa yung mga communication skills nila, you can use this po. Place for persuasiveness, listen, adaptability, clarity and confidence, and the empathy. Ayon. So yun po yung sa my communication. Now, proceed naman po tayo sa organization. Dito, since nga po kailangan yung mag-create ng mga reports ninyo, so you need to track all leads po ng mga customers natin. You can use the Microsoft Excel. For instance, yung column, first column, yung name po ng ating customer or prospect. Then the second column, the contact information. Third column, if we're done na tinawagan natin sila, you can type done then. And next naman po na column, you can input there kung ano yung mga leads na binigay nila. Is it hot leads, warm leads, or cold leads? Pag mga hot leads, then meron yung mga appointment na nila. So, kailangan na natin ilagay sa next na column yung schedule nila. Para at least na-track natin lahat ng mga binibigay nilang leads or information din. Nandyan na nga rin kapag nag-schedule po yung or may schedule na yung ating
prospect or yung customer nga po, kapag tinanong kung kailan yung schedule, alam natin dapat yung sasagutin natin. So, dapat organize. You have a lot of tools to use po para organize yung mga files din natin or mga info natin. Another is highly motivated. Dito, since nga po, nandyan na nga na marami or iba't ibang mga tao yung maaari niyong makausap. Kung ano man yung mga response nila, kailangan dapat highly motivated pa rin po tayo. Another professional phone sales agent, since we're using our phone, so kailangan alam natin lahat ng click natin or tools dyan sa ating phone. Smart and articulate go-getters. When we say smart, hindi po yung panghugas ha or hindi yung SIM. So it talks about the mental capability natin. Nandyan na nga rin na articulate go-getters, that is the combination of good communication skills, good organizational skills, or proactive or goal-oriented mindset po tayo. Na dapat tinitignan natin kung ano yung mga goals natin. Kailangan din nating i-achieve yon. Another is friendly and pleasant phone voice. So when we say friendly guys, hindi naman yung kakausapin or hindi naman yung kakaibiganin nyo po yung prospect ninyo. In a way po yan na casual talk or yung pagkausap din natin sa mga kaibigan natin. Ganun natin kausapin yung mga prospect natin. And pleasant phone voice. Dapat malumanay po yung pagsasalita natin. Kasi every conviction or every stress or intonation ng mga statements na binibitawan natin, magkakaiba yan. Meron yung feelings yung mga yan. So kapag nasisense ng ating prospect na parang tumataas na yung boses natin, parang nagagalit na, parang wala na silang gana kasi nagagalit ka na. So dapat po malumanay lang po, binabalance natin yung mga convictions or intonations natin. Another is excellent computer skills. Since nga po magiging VA na kayo, dapat alam nyo na po gamitin yung mga computer ninyo or laptop kung paano gamitin. Paano i-navigate din yung mga dapat na software dyan na ginagamit. Nandyan na nga rin na hindi naman necessarily expert talaga. Nandyan na nga rin na advantage nyo po kung expert na kayo or excellent po kayo sa mga computers. Nandyan din na dito kung hindi man expert, it's enough po na you know po yung mga basic operations dyan sa ating computer. But you still have time to navigate din yung mga tools dyan. And nandyan na nga rin po na through time po yan, na-experience din natin. Yung experience natin, yun yung makakatulong din sa atin. Another is the extrovert agents. So iba po yung introvert sa extrovert. So when we say introvert, nandyan po yung walang social interactions or lack of social interactions. Like hindi nila gusto yung laging kinakausap, ganito, ganyan. When say extrovert naman po, nandyan at nandyan po yung social interactions. As an appointment setters, kailangan nyo nga po makipag-usap sa iba't ibang mga tao. So dapat, kailangan natin makipag-socialize. Extrovert dapat tayo. Kung hindi man extrovert, it's enough na po yung ambivert. It's between the introvert and extrovert. Kasi nga po, call lang din naman. Then, as long as you relay your messages, then it's okay. Another is attention to details. Lahat po ng sinasabi ng mga customers natin. Instead that are the same with the clients kasi may mga info din na binibigay like yung mga tips. So we need to listen attentively. And lastly, strong customer rapport. So ito yung paulit-ulit kong sinabi na kailangan nating i-build. Ito po yung strong interpersonal connection natin doon sa ating mga customer. So yun po yung mga skills na kailangan natin kapag naging appointment setting VA na tayo. And now, since we're done with the skills, pag-usapan naman po natin yung common task nga po ng appointment setter, and that is the cold calling. But before that, ano nga po ba ang cold calling? Kindly share po yung ideas lang natin or thoughts. Wala namang pong mali. Kasi dito, wala pa. Ito nga, pag-aaralan pa lang natin. Pero kung may knowledge na tayo, why not na i-share natin dun sa chat box? O lahat tayo sa chat box po. What is cold calling nga po?
What is cold calling? Make calls to someone in an attempt to see. Sales technique where a sales representative initiates contact with potential customer who have not expressed any prior interest in the product or service being offered. Unsolicited call on someone to sell goods or service. Solicitation from business to customers who've never interacted with the salesperson making the call. Business practice of contacting a potential customer or clients who hasn't expressed previous interest in speaking with a customer service representative or making a purchase. Contacting a potential client. And sinong gustong mag-read later on, just raise your hand po. O, ikaw na, Jess. Are you available to read, Jess? Parang bagyo to SM. Are you available to read later on, Jess? Pa-heart react naman po, kung okay. Or pa-unmute na lang yung microphone natin. And later on, sunod naman po si Christine. Then next, si Teresa. Ayan. Cold calling works remotely and calls prospects on behalf of your business. Ayon. So dito nga po, when we say nga pong cold calling, hello there, Jess? Going once? Or nag-chat ka kanina? Twice? In thrice. Okay, I'll get back to you later kung available ka po. Hello, Christine. Ikaw muna. Hello po, good morning. Good morning. All right. So cold calling is the solicitation of a potential customer who had no prior interaction with a salesperson. A form of telemarketing, cold calling is one of the oldest and most common forms of marketing for salespeople. Warm calling, on the other hand, is the solicitation of a customer who had previously expressed interest in the company or product. Ayan. Thank you for that, Christine. So dito nga po, eto yung mga cold calling or yung cold calling, eto po yung solicitation nga po. Or tinatawagan natin yung mga customers like first time call po nila. And wala pa po silang idea doon sa product or services na ino-offer natin. Or hindi pa natawagan dati pa. Hindi pa natawagan. First time call po. Ayun yung clue. And when we say warm calling naman po, that is twice or more nang natawagan natin. Or nag-express na sila ng interest doon sa company or product natin. Or bumili na po sila dati. Tatawagan lang natin sila para at least malaman natin kung available pa rin po sila or gusto pa rin nilang mag-avail ng mga services or product na ino-offer natin. Meron din minsan, meron yung mga sales natin, ganito, ganyan, or parang binaba natin yung presyo, then pwede nating tanungin kung gusto nila. Or meron din po like yung bagong mga products din natin, then pwede rin po nating sabihin sa kanila. Maaring interesado pa rin po sila doon sa company natin. So yun yung cold calling and warm calling. And now, paano naman po nag-work ang cold calling? And hello there, Teresa Romano. Hi, good morning. Good morning. Hello. Okay, how cold calling works. Cold calling is a technique in which a salesperson contacts individuals who have not previously expressed interest in the offered products or services. Cold calling typically refers to a solicitation by phone or telemarketing, but can also involve in-person visits such as with door-to-door salespeople. Ayun. So dito nga po, phone call. Nandiyan ang phone call, actually. Since 21st century, ang ginagamit natin phone call. However, in the past naman po, nandiyan na nga po yung face-to-face or in-person visits or door-to-door. Nandiyan na nga po yung mga company na nagsisend po sila ng mga sales representative para yung mga sales representative na po yung mag-share ng ideas all about their company and product. Yung approach din nila dito is friendly approach din. Like casual talks din.
na kung saan kung hindi man door-to-door, meron din yung per barangay, per municipality. Nang kung mapapansin nyo, nung past nga po, meron yung mga Avon. Sabi ng klase ko, Avon ladies daw. Yung mga Avon agents or sales agent, like nag-iikot-ikot po sila that ino-offer nila yung mga product or services nila. Meron silang dalang mga brochures or meron silang dalang actual na products. Para at least ma-explain nila ng mabuti kung ano yung mga binebenta nila. Meron yung mga lotion, mga cologne, undergarments, and so on. Meron din like yung mga hindi gaanong kilala, like yung mga sabon na pampaputi, ganyan, ino-offer nila na nakakaputi ito and so on. Kung mapapansin nyo, may mga naglalakad-lakad dyan, tapos sinishare po nila yung mga company nila and yung mga product na ino-offer din nila. So, ganun yung mga door-to-door. Pero ngayon, since 21st century nga po, meron na nga rin phone. Like through phone. Meron din po dito, like, hindi lang naman nakafocus sa phone. Meron din yung mga email, meron din yung mga messaging or nagme-message tayo. However, limit lang doon or parang ang baba ng success rate. Kasi kapag message and email, meron po talaga, like in-offer na natin, meron yung hindi magre-reply. Samantalang kapag cold calling kasi sinasagot, then nag-entertain yung iba. So, mas mabilis po ang cold calling. And nandito nga rin, another is this one. And kindly read this po, Donnie-san. Hi, trainer. Good morning. Good morning, everyone. So how cold calling works? Successful call. Ay, naririnig po ba ako, sir? Yes po, naririnig. Okay, sorry. How cold calling works? Successful cold call salesperson should be persistent and willing to endure repeated rejection. To be successful, they would adequately prepare by researching the demographics for their prospects and the market. Consequently, professions who rely heavily on cold calling typically have a high attrition rate. Thank you for that po. So dito nga po, kapag cold calling, nandyan na nga rin po na may repeated rejections. And dito, as a salesperson, dapat willing tayong i-endure yung mga repeated rejections na ganyan. So dito, sabi ko kanina, bago tayo mag-conduct ng cold calls, dapat plant and prepare na po tayo. Pwede nating i-research po yung mga demographics po ng prospects natin. And kung sino nga po yung mga target market din natin. Dito, ang ibig sabihin naman ng high attrition rate, yung mga businesses or company na more on nagre-rely doon sa cold calling. Nandyan yung high attrition rate na kung saan nagsisialisan na po yung mga trabahador nila or yung employee nila. Kasi nga po, nababawasan na po or maraming umaalis dito kasi napre-pressure na po sila. Nararamdaman nila na parang hindi na worth it, ganyan, nababurn out na sila sa work din nila. Nandyan na nga rin na nababawasan po kasi yung pagiging effective nila and productive ng mga worker. Kasi nga, nandyan na po yung multiple rejections. Like, ayoko na, ganito, ganito, ganyan. Like, ang dami ng rejections. Baka mamaya, ma-reject na naman ako. So, may mga employee talaga na umaalis doon sa kanilang mga company kasi talagang bumababa na yung self-esteem din nila. So, yun po yung sa may high attrition rate. And now, since napag-usapan natin dito, meron nga po yung difficulty of cold calling. And when we say difficulty of cold calling, who wants to read this po? Naka-open yung microphone. Ayun, si Jess na po. Jess, hello there. Hello, can you hear me? Yes po, naririnig po. Okay. The difficulty of cold calling. Cold calling generates various consumer responses, such as acceptance, call terminations, or hangups, and even verbal attacks. Marketing analysis estimate the success rate of cold calling is just 2%, even for a skilled professional. Cold calling is a faster, simpler, and more effective way of getting a prospect interested in your products or services. Ayun, thank you for it. Taga Baguio ka, no? Yes. Yung background mo parang SM ata yun eh.
Yes, that was like back in December. Ayun. So when we say difficulty of cold calling, nandiyan na nga rin po, like rejection sabi ko. Meron din po yung mga hang-ups, like tinawagan natin, ganito, ganyan. Or meron din yung mga hindi sinasagot. Meron din po yung mga verbal attacks, like dito, nagsasalita na po sila ng mga masasama, minumura na po yung mga appointment setter. So yun yung isang reason kung bakit nagsisialisan po yung mga employee po. Nandiyan na nga rin po na based sa study, 2% lang po yung success rate ng cold calling. Kahit man experience ka na dyan or matagal ka na po dyan sa serbisyo, skilled ka po dyan, yan pa rin po, success rate 2%. Nandiyan na nga rin po na faster po. Ito yung cold calling faster kasi dito, kesa doon sa mga messaging or email. Kasi dito, hinaasahan mo na kung may sasagot or wala. Nandito rin na simpler and more effective dito kasi maaari po tayong makapag-generate ng leads. Nandyan na nga rin po na madadagdagan natin yung mga total numbers ng consumers or customers din natin. Namalay ninyo sa 2% na yan, madami pong mako-convert din. So like 100, dalawa, for instance. Nandyan na nga rin po na kung saan dito sa difficulty of cold calling, hindi natin may iwasan. Like, eto po, challenging nga lang. But rewarding naman po sa huli. Kasi po dito, makakapag-generate po tayo ng mga leads, mga sales natin, napapataas natin, nagbibuild din tayo ng relationships. However, doon nga sa kabilang banda, andyan na nga rin po na madaming obstacles. Low response, mga gatekeepers, mga rejections, kulang tayo sa data. Kaya nga sabi natin kanina doon sa ating skills, yung highly motivated, kahit man ano po yung mga response po ng mga customers natin, dapat highly motivated pa rin po tayo. Na dapat tignan natin or isipin natin kung ano yung mga motivations natin or yung mga inspirations din natin. Mahirap tong trabahong to pero makakaya din naman natin. So dapat positive thinker po tayo. Ayan. And now, meron din po yung when to cold call actually. There is science of when to call, nandyan din po yung time that works for you. So based sa study, between 4 p.m. to 5 p.m., 11 a.m., and 12 p.m. Or meron din yung mga araw like Wednesday and Thursday. So sa mga oras na yan, sa mga araw na yan, nandyan na nga rin po na madami po tayong marireach na mga prospects. Kasi nga po, dito, sa mga oras na yan, hindi na sila gaanong busy or willing po sila na mag-entertain po doon sa mga call. And dito, based po yan sa time po ng mga customers natin na hindi po yan GMT plus 8 or hindi po yan based sa time zone natin. And nandyan na nga rin po yung call reluctance. So when we say call reluctance naman po, kindly read this naman po. Gina, are you available to read? Going once. Hello. Ayon. Hello po. Call reluctance emerges from our deep desire to be liked. For most people in sales, this is a limiting belief that needs to be addressed. Believe me, call reluctance never really goes away. Instead, we learn to live with it and begin to actually enjoy overcoming these feelings when we see what is on the other side of our limitations. Most real estate agents are customer service masters. These are people who are empathic and caring. That is a tremendous superpower. However, when it comes to calls, we also need to explore our persuasive sides. Like anything, this is a skill. Treat call reluctance as a skill you are learning to overcome and keep a growth mindset. Tell yourself, I'm scared, but I'm going to do it anyway. Ayon. So dito nga po, when we say nga pong call reluctance, eto na nga po yung hesitant po tayo or nag-aatubili po tayong tumawag or sagutin yung mga tawag ng mga customers natin. Na dito kasi nga iniisip natin na baka mamaya ma-reject na naman ako. So paano yung gagawin ko kung paano yung mga ugali nito, hindi ko ma-handle, ganito, ganyan. So yun yung mga rason kung bakit nga po tayo natatakot na tumawag or pag-take ng tawag. Nandiyan na nga rin po na we learn to live with it na po. Hindi natin naiiwasan. Yes, nandiyan na nga rin po na dapat intindihin din na lang natin yung mga customers natin, empathic and caring.
And kailangan din natin i-enhance pa po yung mga persuasive sides din natin. And nandyan din po yung rason or bakit nga po takot po yung mga tao or yung mga appointment setters sa pagko-cold call. Isang rason na nga po dyan is ang cold call nga po is in a venture into the great unknown. Nandyan na nga rin po na wala po tayong idea kung ano yung ginagawa po ng mga prospects natin. Nandyan din po na hindi natin alam kung ano nga po ba yung ugali po ng mga prospect natin. Mabait ba sila, magagalitin, masungit, and so on. Hindi rin natin alam kung paano sila magre-react doon sa first time call. New number. Hindi natin alam yon. Hindi naman kasi tayo advance mag-isip, di ba? Hindi rin natin nababasa yung pag-iisip ng mga ibang tao. Nandyan na nga rin po na yung mga thought na yan is nakaka-apekto na po yan sa performance natin. Nakakababa na po ng self-esteem natin. Kasi yung mga thought na yon, yun na nga rin po yung mga rason kung bakit natin like ayaw na po natin na mag-start ng call minsan. Nandyan na nga rin na meron nga po yung rejections. Like, wala namang may gusto na ma-reject. Pero hindi talaga natin may iwasan. And based sa study nga po, 28% lang ng call yung sinasagot. And 1% lang ng call yung nagpapaset ng appointment. For instance, yung 100 na tinawagan natin. Yung 28 na yun magsasagot ng call. Yung 72 doon, hindi. Sa 28 na tinawagan ninyo, isa lang po yung magpapa-appointment. Yes, napakababa. Pero paano naman po kung big time po yung ating natawagan na customer? Like, ang dami naman pong bibilhin doon sa company natin. Then, that's good pa rin. So, it's challenging but rewarding naman po sa huli. Kasi nakapag-generate po tayo ng leads. Nakapag-qualify tayo ng leads. So, yun naman po. And dito nga po, hindi natin may iwasan yung cold calling or hindi natin may iwasan yung pagiging matakutin natin kapag nag-conduct po tayo ng cold call. Kaya ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga tips para at least ma-reduce natin yung fear natin sa cold calling. Una na nga po dyan is understand your motivations for selling. And who wants to read this po? Just raise your hand po. Ayan. Si Sarah na Christine. Then sunod ni si Chow. Ayan. Prepare na lang, Chow. Okay. 7 tips on how to reduce the fear of cold calling. Understand your motivations for selling. Why did you get into sales in the first place? There are many reasons why a person would choose a career in sales. Did you have a knack for it growing up? Do you believe this is the best way to secure financial stability? Do you like dealing with people? Are you attracted to the rush of selling? Were you inspired by someone close to you? Ayun. So dito nga po, when we say understand your motivations, di ba nga po sabi ko kanina, meron nga po yung mga different na responses ng mga customers natin. So dito tanungin natin yung sarili natin, bakit nga po ba nandito tayo in the first place? And tayong mga VA or aspiring VA, nandyan na nga rin po na magkakaiba po tayo ng perspective. Nandyan na nga rin yung una, maari po na kinalakihan na natin, like bata pa lang po tayo, gustong-gusto na natin yung selling. Then hanggang pagtanda. Nandyan na nga rin na iniisip natin na eto na po yung reason or yung way para at least ma-secure natin yung financial stability natin. Nakakapag-ipon na tayo, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa pamilya din natin. Nandyan na nga rin na nakakapag-provide po tayo ng mga needs and wants ng family natin and for ourselves din. Nandyan din po na gustong-gusto natin mag-deal with people. Nandyan na nga rin po yung gustong-gusto natin yung rush of selling. Or number 5, inspired po tayo ng ibang tao. Like someone close to you din po. Na kung saan, for instance, nandyan na nga rin po yung sa ating bayan. Like, nakita natin na ay, yumaman na si ganito, ganyan. Parang ang ganda naman ng selling. So parang gusto ko rin pasukin yung ginawa niya. Na gusto ko rin mag-sell. Para at least yumaman din ako, makapag-provide ako ng bahay, mga kotse, makakapag-ipon ako, and so on. Like, ganun yung mga pag-iisip. Like, iba-iba nga po tayo ng rason.
And now, assess yourself, alin sa 5 dito yung reason naman natin. Bakit gusto natin yung selling? Or kung wala man dito sa 5, 1, 2, 3, 4, 5, tell me po kung saan dito. O you can type po dun sa ating chat box kung ano yung mga motivations natin dyan. O lahat tayo sa chat box po. Para at least malaman ko naman po kung ano yung mga motivations natin. 2 kay Mary. Like dealing to people. Selling is where money comes from. How about the others? Ano yung mga reason natin dito? Kay Jonalyn, number 3. More incentives kay Jess. Inspired by someone close to me. O, sino nag-inspire sa'yo, Donna? Sino nag-inspire sa'yo, Donna? Ka-churchmate ko po. Number 1, 2, and 3 kay John naman. Financial stability. O, di ba, napapansin natin magkakaiba tayo ng motivation. So, kapag pumasok na tayo din sa ating work na ganyan, so dapat tignan natin or bakit nga po ba nandito tayo. So, isipin nyo na lang po yung mga motivations natin. Ayan. So, second tip naman po dito is identify the trigger points of your fears. So, dito, when we say identify dito, maaari po natin na tanungin po yung mga coworker natin kasi sila po yung makakatulong sa atin paano natin solusyonan yung mga problema natin or paano natin i-handle po yung mga dapat nating i-handle na customers. Nandyan na nga rin po na kung saan sila po yung like may experience na. Nandyan na nga rin po na maaari nating kausapin yung mga skilled professional. Kung hindi man, kung nahihiya naman po tayo sa kanila, pwede naman tayong magpa-consult doon sa mga professionals like yung mga psychologists, psychometricians, and so on. Kasi sila po yung nagtapos ng degree na yon, sila po yung makakatulong paano natin i-identify yung mga trigger points din natin. And another here is the do not procrastinate po, yung another tip. So when we say do not procrastinate, ano nga po ba ang ibig sabihin ng procrastination muna? Wala tayo sa chat box po. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng procrastination? Chat box po tayong lahat. Delaying a task. Tends to do things later, to shy away from something. Postponing something. Neglecting task duties, not feeding your monkey. Do it later habit. Manana habit. Delay or postpone tasks or actions that need to be completed. Neglect or abandonment. Saying to self, I'll do it later. Put off intentionally and habitually. Habitual of
delaying the task to be completed. Ayon. So yes, tama po tayo. Action of delaying later na lang. So yun nga po yung sa procrastination or choosing not to do what you ought to do. Like dinedelay at dinedelay natin. In short, nandyan na nga po yung manana habit na kung saan pinagpapaliban natin yung mga dapat natin gawin. Lalo na yung mga importante. It means that when you have challenging tasks, your default is i-avoid natin. Then kapag wala na tayong choice, doon lang natin gagawin. And yung manana nga po na word is Spanish po yun actually. Nagbasa ako na yung manana galing yun sa Spain or Spanish word yun na ibig sabihin is tomorrow. Like tayo kasi, may mga dinedelay na tayong task, yung manana habit, dinedelay natin yung may important task kasi nga habit na yon. Nandyan na nga rin na yung tomorrow nga, yung ibig sabihin, like, ay bukas na lang. Tapos nandyan na yung kinabukasan, ay bukas na lang ulit. Like, hindi tayo nauubusan ng bukas. Kasi nga, nandyan na nga rin po na, ay, parang tinatamad ako. Gusto ko ng more pleasurable na activity or gagawin. Nandyan na nga rin na may mga disadvantages yung pagpaprocrastinate din natin. Nababawasan na nga po yung pagiging productive natin. Namimiss natin yung mga opportunities. Minsan, hindi na natin namimit yung mga deadlines. Or minsan, namimit nga natin yung deadlines pero sa kakarash na natin, hindi na maganda yung resulta. Like, minadali na lang po natin yung mga dapat natin gawin. Minsan nga, nawawalan na rin ng trabaho. So dito, habang iniisip mo kasi na like mare-reject ka, dapat yung oras na pag-iisip mo na yan, gawin mo na lang na magtawag ka na lang ulit. Or lalo na kapag yung natawagan mo, nag-skip siya ng appointment or hindi niya, na-miss niya yung appointment, dapat tawagan natin ulit. Kasi naghihintay lang yan ng bagong tawag for the reschedule. Na kung saan, kung di man natin tinawagan sila, pwedeng tawagan yan ng mga another agent. At mag-o-offer din ng mga compelling arguments at dyan, mako-convert nila into potential customers din. So sayang yon, customer na nga naging bato pa. Sayang yung bayad kung sakali man. So habang nag-iisip ka na kung ano yung mga dapat nating gawin or habang nagmumukmuk tayo, nawawalan na tayo ng customer. So dito, do not procrastinate, guys. Kasi po, bawat oras mahalaga or bawat segundo o minuto, mahalaga po yan. Time is gold. Huwag natin sayangin po yung mga oras natin. So we need to use it carefully or effectively po. Dito, habang may task na tayo, dinedelegate na natin kung anong oras yung dapat nating gawin. So, dapat po, wag po tayong tatamad-tamad or wag na nating i-delay yung mga task natin. Do it now na po kung may oras na po. Now, another here is build unquestionable product knowledge. So, confidence is the most powerful weapon in sales. Kasi po, kapag confident po tayo, nare-relay nga natin yung message natin clearly and concisely. Like, naiintindihan po yan ng mabuti ng mga customers natin. Nasasend po yan sa sales pitch natin. Nandyan na nga rin na hindi po enough yung mga materials lang na binigay ng company natin. Hindi rin enough yung mga video tutorials. Pwede naman po kasi tayong mag-research additional knowledge din. Like you can go to Google lang, then mag-search ka na kung ano yung maaaring nating gawin pa. Dagdag kaalaman. So dapat po dito, kapag tinanong tayo ng customers, wait lang, na-practice ko yan. Like ganun, like alam nyo na po yung mga dapat ninyong isagot. So build unquestionable knowledge. Kung marami siyang katanungan, then kailangan din natin sagutin ng mabuti. Now another here is believe in what you are selling. So dito, yung convincing or yung pagpe-persuade natin ng mga prospect natin. So kailangan ulit dyan yung conviction natin. Like yung mga stress or intonation ng bawat na sinasabi, bawat words na sinasabi natin. So dito, dapat maniwala ka na effective nga po yung binebenta ninyo. For instance, pampaputi na sabon. So maniwala ka na nakakaputi nga po yung sabon na yon. Like before mo i-discuss yan, believe in yourself or believe kung ano yung ibebenta ninyo. Kasi kung hindi ka naniniwala diyan, meron yung conviction mo or yung sales pitch ninyo, nasa-sense po yan ng mga customers natin. Ay, ikaw nga nagdududa pa, paano na lang ako? Like ganun. So dapat po, we need to practice it din po. Yung confidence natin,
yung conviction natin, yung mga words na binibitawan natin, dapat nandun yon, yung conviction natin, na maniwala tayo. Another tip here is prepare your notes. So when we say prepare your notes, hello there, Chow. Kindly read this po. Asan na si Chow? Chow. Good morning po. Good morning. 7 tips po ba? Parang hindi pa po kasi naglo-load yung ano po. Nag-send ako ng screenshot dun sa chat box, Iken. Mahina po yung internet, sorry. Ano, no worries. Yung sa Hindi chat pa po box. naglo-load talaga yung slides. Yung sa chat box, actually may screenshot ako dun. You can Sa chat box read na it. po. Yes. Okay. Wait lang po, trainer, ha? Yes, no worries. Sa chat box po is 7 tips on how to reduce the fear of cold calling. How to reduce the fear calling? Tama po ba? Yes, prepare your notes po. How to reduce the fear in calling notes po. Okay lang po talaga. Hindi po talaga siya nag-load, trainer. Ayun. I'll get back to you later na lang po. Okay lang ba? Prepare your notes, tama? Yes, prepare your notes. Prepare your notes before making a cold call. Yeah. Before making a cold call, get your work area ready. One of the things you must prepare ahead of time is your notes, which could include the following: types of products and services sold, contact numbers, company information, scripts, and skills. Ayun. Thank you for that Yan po. lang po. Yes, ayan. Thank you for that. So dito nga po, ayun sabi ni Jess, presenting FAB, features, advantages, and benefits. Ayan din kanina sa Believe in What You're Selling then. Ayan. So thank you for that again, Chow, and thank you for that, Jess then. So dito nga po, prepare your notes. So dito, yung mga notes natin, dapat nandyan na nga po kung ano yung mga products or services na ino-offer din natin. Nandyan na nga rin po kung ilan yung na-sold natin or nabenta na natin. Nandyan na nga rin po kasi na naa-amaze po or napapaniwala din natin yung mga customers natin based doon sa number na nabenta na natin. So sinasabi nila na let the numbers work nga po. Na naa-amaze nga po sila, ay wow, ang dami na pala, so bibili din ako. Like ganon. Another here is the contact numbers. Of course, pinakakailangan yung contact numbers kapag prepare your notes. Kasi po, kung wala kayong contact numbers, sino i-contact natin, di ba? So, dapat naka-organize na yung mga contact numbers na tatawagan natin. Nandyan din po na dapat nandyan na yung company information natin. Like, all the words or all the info about sa company natin. Kasi yun yung mga sasabihin din natin. Nandyan na nga rin po yung script and skills. Kailangan din natin yan. Kasi nga po, hindi natin naiiwasan na mental block po tayo. Minsan. So dito, kapag na mental block man tayo, at least meron pa tayong prepare na script and skills. Like yun na po yung mga guide natin kapag tatawag po tayo. Yun na yung guide for the smooth communication with your customers then. And lastly, nandyan na nga rin po yung keep practicing. Sinong gustong mag-read nitong last one? Keep practicing. Si Donisan na lang. Donisan, are you available to read po? Yes po, sure. Okay, 7 tips on how to reduce the fear of cold calling. So keep practicing. Lastly, keep practicing. Cold calling is a learned skill. Here are a few tips on how you can practice cold calling. Letter A, write down all the possible questions, objections, and come up with the best answers. B, role play with a coworker. C, practice your pitch by doing
an actual call to a friend. D, practice in front of the mirror. E, record yourself. Yeah, thank you for that. So dito nga po, practice makes perfect nga ang sinasabi nila. Yung cold calling, nauintindihan natin yan or nalalearn natin yung skills diyan. Through experience din, nandyan na nga rin na nade-develop din natin. Nandyan na nga, maaring tips din natin dito, pwedeng magsulat tayo ng mga possible questions. Dito, pwede nating tanungin yung mga coworker natin. Kung hindi man, pwede po tayong mag-research. Then, tanungin na rin natin yung mga coworker din natin kung ano yung mga possible na isasagot doon. Kung hindi man, mag-research din ulit tayo. Or kayo na po bahalang magsagot ng mga questions na yon. And i-practice nyo po kung paano nyo yung sagutin ng mabuti. Another role play with a coworker, then yung coworker ninyo, yung mga prospect ninyo, then parang kayo yung appointment setter. Nandyan na nga rin, kayo nga po yung appointment setter actually. And nandyan na nga rin na magbibigay din ng tips kung paano nyo po i-develop yung pagsagot ninyo or pag-share ninyo ng info kapag naging appointment setter po tayo. Pwede rin natin tawagan yung mga friend natin, family natin. Like dito yung phone call. Para at least po dito, ma-practice na po natin yung pitch natin, yung convictions or intonation din natin ng pagsasalita din natin. Andyan din po yung practice in front of the mirror. Effective po ito. Like, minsan ginagawa ko ito kasi like iniisip ko yung nasa harapan ko is my customer. Or kung hindi man, yung sarili ko mismo. Kasi nasisense ko or nakikita ko po din doon yung facial gestures ko or yung mismong mga body language ko rin. And lastly, nandyan din po yung record yourself. Eto pwedeng paulit-ulit. Kasi kapag ni-record nyo po yung sarili ninyo, dyan, kapag pagpapakinggan ninyo na po, nandyan na ma-identify nyo po yung mga strengths and weakness points din ninyo. Like yung strengths, yun yung gagamitin ninyo, continue lang. Then yung mga weak points, yun, i-develop pa natin. Para at least maganda yung pag-deliver natin. So yun po yung mga tips na kailangan natin para at least ma-reduce yung fear of cold calling. And now, let's play a cold sample muna. Then, doon sa binigyan ko ng assignment or yung gustong mag-cold calling later on, mag-prepare na po tayo at makinig lang po muna tayo. Ayan. Mag-heart track po kayo kung may naririnig po kayo. Hey, Ha? I'm trying to get in contact with Sarah. Yeah, this is Sarah. Meron po ba? Ayan. So, mag-start lang ulit ako, ha? So, makinig na po tayo ng mabuti. In 1, 2, and 3. Hey, I'm trying to get in contact with Sarah. Yeah, this is Sarah. Who's this? Hi, Sarah. This is Chris. I know this call is completely out of the blue, but I was calling about a home I believe you own on 1015 Hickory Post Circuit, Tomball, Texas. Yeah, what about it? Do we have a problem? No. Well, we're actually looking to buy a home in your neighborhood and wanted to see if you ever thought about selling it. Yeah, my mom, she's looking to sell, but did someone give you my phone number? Oh, no. Well, we use the county records and a company called LexisNexis that I send over addresses of homes we are interested in, and they send us phone numbers if they have them. But yeah, well, the reason I'm calling you right now, Sarah, is we just, want to confirm some few things. You mentioned that you're interested in selling your house. So just want to confirm, this is a 3-bedroom, 2-bath, and about 1,595 square feet. Is that right? Yeah, you got it. Okay. All right, great. Because right now in your area, Sarah, we're buying homes for price range around $102,000 to $122,372 range offer. Is that something you might be interested in? How much? Around $102,000 to $122,000. Yeah. I think my mom would consider that, but I'll have to ask her. But it's kind of because we got an offer like last week for 150. If that's doable, I think my mom can sell ASAP. Oh, that's perfect.
Yeah, I just said it 150. Like one. I'm sorry. Mhm. Yeah, $150,000. Yeah. I'll put that in records, but we will, typically buy homes that needs a little work done to them. Just want to know, have you done any updates in the last 5 years at all? Yeah, we got a new roof there, a brand new roof, by the way, just a year old, and we got new carpets to the entire house. Floorings new. What else? Because I haven't been there, Mm-hmm. for quite a long time, but my mom would just keep telling me all the updates or add-ons she's doing at the house. Mm-hmm. So I think she got a a new granite countertop for the kitchen, Oh, okay. That's and great. plus new appliances for the kitchen, and I think she got, for some reason, she had a new gazebo Mm-hmm. in the back. So I think it counts as an update. Yeah. Yeah, of course. Yeah, I'm Sarah. Just to make sure I got them correctly. So you have a new roof, a year-old roof, and new carpets in the entire house, and the floor is new as well. New granite countertop for the kitchen, and new appliances, and a new gazebo in the back. Is that right? Uh huh. Okay, nice. So we also got things done perfectly here. If you were to close in the next 2 weeks or so, will that work for you? If you guys can give like 150 for the house there, Mm-hmm. in Tomball in Hickory Post Court, 150 ASAP. Okay, no worries. So you can sell ASAP. Okay, perfect. Well, I just forwarded your information to our, a home buying specialist. He's the numbers guy, and he should be reaching out to you in the next day or two. So maybe we can negotiate about your asking price and the offer that we just made. Mhm. So, yeah, I will actually love to follow up with you in the next couple of days. But before we end, do you have any other land or any vacant properties that you might be interested in selling aside Um, from this address? no, this is it. Okay, no worries, Sarah. Yeah, we'll get in touch with you in the next 2 days. Thank you for your time and taking my call. You too. Take care. So, ayun. So, yun po yung cold sample. Isa lang po yan actually. Now, tanong ko po sa inyo, ano naman po yung na-observe ninyo sa cold sample na yon? O lahat po tayo sa chat box, ano naman po yung na-observe ninyo doon sa cold sample na yon? Lahat ng na-observe ninyo, ilagay nyo dyan sa ating chat box. O lahat tayo sa chat box. Then, while doing that, mag-prepare na po yung ating mga, sino ulit? Si Reynaldo and another one, sinong kasama mo, Reynaldo? Si Donna ba? Flor de Liza po. Yan. Be prepared po ha. O lahat Yes tayo po. sa chat box po. And actually guys, eto, habang nagta-type kayo dyan, yung ating cold sample, kung mapapansin nyo, nasa materials po yon. Like 5 po ata yung sinend namin. Yung plinay trainer ay isa lang po yung ating, yung isa lang po yon. So if you want, para at least ma-try pa rin natin yung cold calling, pakinggan pa rin po natin yung mga audio materials natin. Nasend naman po yan sa inyo. Detailed calm tone and chance seeker. Inform of the product, yung agent. Notes ready, knows what to pitch and what to ask, confident in presenting the info. The VA is well informed, clear delivery of words in a very low tone and friendly voice. Attention to details, listening to the prospect leads knowledgeable. VA is known what is the details. Articulate,
Attention to details, friendly and knowledgeable. Agent was really good, articulate, confident, active listening, calm and professional. 30 seconds more pa po. Small detail is important, sensitive to information both in company and to the customer. VA is well prepared and knowledgeable. 10 seconds more pa po. Know all the details and very attentive and calm also. Ayon. Yes naman, nakikinig po tayo ng mabuti. Na kung mapapansin natin, nag-introduction, nag-build ng rapport nung una, then nag-share ng proposition, knowledgeable about the products or services na ino-offer. Nandiyan na nga rin po na hinendel niya po yung mga objections din nung customer niya. Then, sa last, kapag na-handle na po niyan, nandiyan na nga rin po na nag-thank you siya for the pag-entertain ng call, and of course nag-thank you din yung mismong tinawagan or yung prospect. Kasi nga po, nabigyan siya ng mga answers doon sa mga katanungan niya. Ayon. So, thank you for that. And now, let's move on. Mag-start na rin po tayo. Hello there, Reynaldo. And sining partner mo ulit? Pa-open na po ng microphone natin. Hello, sir. You can open your microphone na po. Sino yung partner mo ulit? Me. Ayan. Lord, You can open your camera if you want, pero kung hindi, then it's okay lang din. Ako, mag-go off ako ng microphone, pero yung mag-off na lang ako ng microphone. Okay po, sir. Ano po yun, Reynaldo? Go ahead. Kami. In 1, 2, 3, and action po. Okay. Yan na, sir. Oo, okay na. Mag-start na tayo. Sige, makinig na kami. Hi, I hope you're doing well. This is Rain from Century 21 Real Estate Agency. I'm looking for Miss Flordeliza. Yes, speaking. Who's this? Again? Oh, hi. Rain. Reynaldo. Oh, hi. Hi, Miss Rain. Miss Flordeliza. Glad to reach you. So the reason I'm calling is about a property you own at downtown Manhattan in New York. Yes, what about my property? Any problem? Our company wants to buy property near yours, and we wanted to reach out to you personally. I just wanted to see if you would consider selling your property to our company. Is this something you would be interested in? Oh, great. I would like to sell my property as soon as possible. Okay, before we can provide you an offer, I just need to ask some few quick questions about the property so that I can make sure we can get back to pretty quickly with an offer. Are you okay with that? Yes. With the current condition of the house, how much do you think is your property might worth? Do you have number in mind? $400,000. By the way, can you really buy my property? Yes, ma'am. So if we can give you the right offer, how soon would you be able to sell your property? Would that be within 30 days, 60 days, or 90 days? As soon as possible, if that is possible. Okay, ma'am. So aside from a good offer, why are you considering selling your property? The reason for selling my property is my mom wants to move back to the Philippines and she wanted to stay there for good. That's why we wanted to sell the property already. So wow, that's a beautiful country. So just wanted to know, how will you rate the condition of your home from scale of 1 to 10, 10 is being the highest and 1 is being the lowest?
I'll rate my property for about 10 because my property is a new model house and all of the rooms are in good condition. That sounds a great home. And does the property need any major repairs? No, just like what I've said, all of the rooms are in good condition. No need to repair anything. It's good to So go. is your oh okay. So is your home currently listed with a real estate agent? No, Okay, got it. And is this property currently occupied or vacant? occupied, but if you buy this as soon as possible, then we probably move quickly. Great. This sounds like a property we might be interested in. And by the way, when is the best time for my acquisition manager to call you back for an offer? Anytime. Do you have a specific time frame? Okay, let me think. Tomorrow at 8:30 in the afternoon. Rather in the evening. Okay. Okay, 8:30 in the afternoon. Am I right? Yes, but can you? I do want to talk to your manager right now. Is it possible? Apparently, ma'am, my manager is still on a meeting right now, but I can schedule for a call back with you today or tomorrow. What's the best time for you? As I've said, tomorrow at 8:30 in the evening. Okay, great. Well, just to verify your phone number, it's 0987654821. Is that correct? Yes, it is. Okay, is this the best number to call you back? Yes, that's my personal number. Awesome. So I have all the information needed for now, and I have scheduled you to speak with my manager at 8:30 in the afternoon. And our property specialist will give you a call to discuss the next steps. We look forward to working with you on this, and I really appreciated lending your time to talk to me about your property, and we will be getting back to you soon as possible. Thank you, and have a nice day ahead. Yeah. Hi. Done, sir. Ayun, okay. Very good. Palakpakan naman natin yung mga kaklase natin, guys. O, palakpakan naman din natin. Very good sila. Ayun, na kung saan, script mo yun na, what you call it? Script mo yun, Reynald, no? Reynaldo. Yes, Sorry, po. Reynaldo. Script nyo yun? Ginawa Yes, po. ninyo? Oh, that's Yes, good. po. So, very good po. So, di ba dito, dalawa yung in-inform ko na magta-try. So, eto yung comment ko lang kay Reynaldo. Actually, you are well informed about doon sa mga dapat ninyong tanungin. Yung conviction mo, good. However, you need to enhance it more. Parang wala kang, ang tawag ito, parang wala kang gana ngayon. Like ganon. Pero okay na rin kasi naiintindihan naman nung ating prospect. Yung compelling arguments mo, great po yun. Actually, that's good kasi open-ended questions. You need to ask the prospect then like maraming pong mga questions para at least po lahat ng mga info na kailangan natin, matanong natin. That's good. And well done po for asking the confirmation. And kung hindi nyo nga po naintindihan yung sinabing confirmation then ng mga customers ninyo, pwede nyo pong ulitin. And that's good kasi nga tinanong mo ulit. And okay din yung pag-close ng call kasi nga po nasagot effectively and professionally lahat ng objections or yung mga questions po nung prospect din natin. And overall, fantastic po tayong dalawa. And for you naman po kay, ang tawag ito? Sino ulit? Flor de Riza. Okay then for being a good actress. Ayan. So that's good. Kasi ang tawag na prospect. So pwedeng ganun yung mga gagawin ng mga prospect ninyo in the future then. Or kung hindi man ganun nakalumanay ni Flor de Lisa, meron talaga actually like yung makukulit na mga prospect din natin. So yung gawin na lang natin is talagang magtimpi tayo actually. So ulit-ulitin natin kung gusto nila na tanungin ulit, then ulitin na lang po natin. Ayan. So overall again, fantastic po. Ayan. Thank you very much. Now, sino pa yung isa kahapon? Meron pa isa, di ba, kahapon? O, saan na yung isa? Dalawa ba yung inassign ko dito? Wait lang nga, balikan ko nga. Parang dalawa yung naalala ko eh. Or isa lang? Isa lang ba?
O, aminin nyo. Aminin nyo. Parang dalawa yung inassign ko dito. Hindi kita inassign, Donna? Hello po. Yes po, naka-assign po ko but unfortunately nakalimutan ko po if sino yung inassign niyo po. Sining isa? O, aminin mo. O, sining isa? Na may gusto. Ano ba yung character mo, Donna? Ako po yung ano po, Appointment setter. hindi po. Ay, bakit? Kaya mo maging appointment setter? Ay, Good morning. hindi sino pa yan? po. Sino yung good morning? Romnick po. Romnick, ikaw ata. Ikaw ba yon? Yes, sir. Ako po Ikaw yung yung appointment setter. hindi po, ako po yung prospect. Ay, dalawa kayong prospect. Mag-usap kayo. May script ba kayo? Yung sa schedule mo kahapon, si Clarissa yung appointment setter ko, tapos ako yung prospect, tapos kay Donna si ano yon. Romnick. Si Reynald. Ay, Reynaldo. Si Reynaldo. Yes po. Nagkaanuhan na. Ayan. So, sinong gusto sa nakalimutan inyong dalawa yung magiging appointment setter? O, para at least matry natin. O. Donna and Romnick, mag-decide kayo. Pero may script kayo. Yung ano na lang, pinaktis ko yung yung sinend mo kahapon. Oo. Sino sa inyong dalawa ang magiging appointment setter? Mag-volunteer na. You have the script naman. You can read the script. Romnick, ikaw na lang yung appointment setter. Okay lang ba? Okay, I'll try my best, sir. Okay, no worries po. Practice natin. At least na-practice natin. And Donna, ikaw naman po yung ating prospect. Okay? So, mag-base na lang po tayo dun sa script na binigay ko kahapon kung gusto niyo. And kung gusto nyong mag-ad-libs, ganyan, then it's okay lang din. So now, Donna, you can open your microphone na po. Then, let's start na rin. So, in character po tayo. In 3, 2, and 1, go. Hello, good morning. I hope you're doing well. This is Romnick Hello, Culinary from... sorry. Take two, sir, take two. Okay, proceed. In 1, 2, and 3. Hello, good morning. Hello, good morning. This is Romnick Culinaries from Clairvoyance Agency. I noticed that you own a property in some of your own property. Would you be beneficial to reach out to you? Yes, I am. How's your day going so far? I'm doing well. Thank you for asking. And your name is Donna, right? Yes, who is this, please? I am Romnick from Clairvoyance. I'm calling to you today because I see your property. Yes, sir. What about my property? I wanted to touch base with regarding a potential opportunity in that real estate market that could be benefit to you. Are you currently looking to expand your realty portfolio or perhaps considering selling any properties? Yes, actually, I've been thinking about it lately. I might be open to exploring some options. What do you have in mind? Yes, our agency specialize on expanding your properties or selling it. We help inventors like you. Based on what you've shared, it seems like it would be valuable for us to explore this further.
Would you be open to schedule a brief call or meeting to discuss your goals and how we can assist you in achieving them? That sounds interesting. Could you send over more information? Absolutely. I'll send over some additional resources. What best email address for me to send that to? We can also schedule a call or meeting to deliver deeper into your specific needs. Yes, so my contact number is 0946-4380176, or you could email me on my email, which is navarresdonaregina@gmail.com. So I'm available for a call next week, maybe on uh, Wednesday at 9 a.m. in the morning. Your I will repeat your contact number, ma'am. 0946-438-0106. That would be 176, sir. And your email address is novaradona at gmail.com. Navarresdonaregina@gmail.com. Gina at gmail.com. And we will call you at on Wednesday at 8 a.m. in the morning. Yes. Okay. So great. I'll send over the information and we'll schedule the call for that date. Send you a calendar invitation as well. But before we warm up, can I confirm your? That's all. And thank you for your time today, Ma'am Donna. I look forward to connecting with you soon. Have a great day, Ma'am. Perfect. Looking forward to it. Thank you, sir. Romnick. Have a great day ahead. Ayun. Okay, so congratulations. Ayan, extemporaneous. Ayan. Na-try na natin kung paano natin gamitin or paano tayo mag-cold call naman din. And actually, Donna, iko-contact ka ata ni Romnick. Totoong number mo na ating ginamit mo. Sinulat niya. And eto, comment ko naman po sa iyo, Romnick. Actually, binabasa ko rin yung script. For those, the words, depende na lang po. Check natin yung mga words natin, like yung deliver yung sinabi mo. Nandyan din po yung warm up, which is wrap up dapat. So check na lang din natin. And of course, yung mga information, dapat makinig po tayo ng mabuti. Kasi yung sinabi kanina actually ni Donna, 9 a.m. Tapos nag-guess na lang siya nung inulit mo na, is it 8 a.m.? Yes, sabi na lang ni Donna. Pero nakikinig ako, 9 a.m. yun. So we need to listen attentively kapag naging appointment setter na po tayo. And of course, the information, compelling arguments, sabi ko nga pwede tayong mag-add-ons doon. So like yung script ko doon, is simple script lang yung binigay ko. So kung kulang pa yon, pwede nating tanungin all about the real properties. Then yung mga addresses, ganyan, kung ilang square meter yung binebenta or yung bibilhin natin and so on. But that's good job naman din. At least na-try na natin. So kapag naging appointment setter na po tayo, more information or compelling arguments naman po yung gagawin din natin. So overall naman din, fantastic din. Okay naman din po yung pag-deliver natin. Dagdagan na lang natin yung conviction natin kapag nakikipag-usap po tayo. So yun lang po guys, and I hope po na madami po tayong natutunan doon. So for those na gusto rin po ng mag-cold call, actually you can call your classmate. So dalawa-dalawa dito, madami naman kayo. Kung gusto nyong kausapin yung classmate ninyo, meron yung appointment setter, meron yung prospect. I-record nyo na lang po, then i-send sa akin. Then magbibigay din ako ng comments kung paano niyo i-deliver. Okay ba yan? Pa-heart track po si trainer kung okay. So kung gusto nyo na lamang po, para at least mag-guide din tayo ni trainer kung paano tayo mag-cold call. Kasi yun yung isang task ng isang appointment setter. Ayon. And ulitin ko lang po yung mga audio materials natin o yung audio natin, yung mga cold call sample nasa materials po natin, pwede na natin pakinggan ulit yon.
And of course, guys, nandiyan na nga rin po, natapos na po natin yung third day natin and marami sana po tayong natutunan. Tomorrow po, pag-usapan naman po natin yung social media manager na kung saan isang in-demand job din po yan ng isang virtual assistant. And pag-uusapan natin kung ano yung mga tasks ng isang social media manager, yung mga tools na ginagamit, and yung mga skills na kailangan to be a great social media manager. So mag-prepare po tayo tomorrow then. Kasi we have activities din po tomorrow. And for those then na hindi pa po nakapag-attendance, resending lang po yung attendance natin. So kailangan na po natin mag-attendance. We need to click the link lang po, i-fill out na natin, and i-submit yung ating form. So that would be today po. That would be all. Thank you very much sa pag-attend natin ng ating klase naman din. So we will see each other again tomorrow. The same time, same link pa rin po. And that would be all. Have a great day and enjoy the rest of the day. Bye, bye, bye.